Napakasakit. Akala ko, ang pawis ko ang nagpapakain sa pamilyang ito, pero ang pagkatao ko pala ang kinakatay ninyo. 5 taon kitang binuhat, inay, pero nakatayo ka pala sa sarili mong mga paa habang dinuduraan ang sakripisyo ko. Ramil, ang Saudi na sinasabi mo ay kama pala ng ibang babae? Pwes, ang bahay na pinaghirapan ko ay hindi magiging libingan ng dangal ko. Sino ngayon ang tunay na talunan? Huwag mong dungisan ng maruming kamay mo ang bedsheet na yan. Katulong ka lang sa pamamahay na ito, Tana. Isang hamak na tagapagsilbi na dapat ay marunong lumugar. Ang boses ni Doña Celestina ay tila isang matalim na labaha na humihiwa sa katahimikan ng silid. Malamig, walang bahid ng awa, at puno ng panghahamak, na tila ba ang bawat salita ay may layuning durugin ang pagkatao ng kausap. Sa mga sandaling iyon, nakaluhod si Saturday na sa gilid ng kama. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa sa lamig dahil sa maghapong pagbebenta ng puto sa ilalim ng bugso ng ulan. Ang kanyang suot na bestido ay may mga bakas pa ng putik sa laylayan, ngunit hindi niya alintana ang sariling pagod. Ang tanging nasa isip niya ay mapalitan ng sapin ng kama ng kanyang biyenan upang ito ay makapahinga ng maayos. Bit-bit ni Tana ang isang maliit na palanggana ng maligamgam na tubig. Kanina lamang, matiyaga niyang pinunasan ang mga binti ni Celestina. Ang mga binti na ayon sa matanda ay 4 na taon nang walang buhay dahil sa paralysis. Nag-ipon si Tana ng bawat barya mula sa kanyang kinita. Tinitiis ang gutom at pagkauhaw para lamang mabili ang mamahaling ointment at gamot na hinihingi ng matanda. Ginagawa niya ang lahat ng ito dahil sa utang na loob, dahil sa paniniwalang ang pamilya ni Ramil ang nagligtas sa kanya mula sa pagiging ulila. Habang maingat na iniayos ni Tana ang unan, may isang bagay na nadulas mula sa siwang ng kutsyon. Isang kulay kape na sobre na may kalakihan. Ang pagbagsak nito sa sahig ay hindi lumikha ng anumang ingay. Ngunit sa paningin ni Tana, tila ito ay isang malaking bitak na unti-unting sumisira sa pundasyon ng kanyang mundo. Dahan-dahan niyang pinulot ang sobre, ang kanyang puso ay nagsisimulang tumibok ng mabilis. Isang kaba na hindi niya maipaliwanag ang bumabalot sa kanyang dibdib. Nang buksan niya ang sobre, ang hangin sa loob ng silid ay tila naglaho. Doon, sa pagitan ng kanyang mga daliring magaspang dahil sa trabaho, ay ang mga larawan ni Ramil. Ang kanyang asawa na akala niya ay nagpapakasakit sa ilalim ng matirik na araw sa Saudi Arabia upang may maipadala sa kanila. Ngunit sa mga larawang iyon, si Ramil ay nakasuot ng isang mamahaling suit, nakangiti at mukhang masigla. Hindi siya nag-iisa, nakayakap siya sa isang magandang babae at sa pagitan nila ay isang batang babae na masayang humahawak sa isang malaking cake. Sa likod ng isang larawan, may nakasulat na mga salitang tila mga lason na pumasok sa pandinig ni Tana. Salamat sa bagong bahay, mahal. Mabuti na lang hindi alam ng unang asawa mo. Ang bawat hibla ng pagkatao ni Tana ay tila pinupunit. Naramdaman niya ang panunuyo ng kanyang lalamunan at ang unti-unting pamamanhid ng kanyang mga paa. Ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan sa harap ng pagod ay nagsimulang pumatak. Basang-basa ang larawang hawak niya. Ang bawat butil ng tubig na bumabagsak ay tila simbolo ng bawat pawis at sakripisyong ibinigay niya para sa isang lalaking tinatraydor pala siya sa loob ng maraming taon. Ano ang tinitingin-tingin mo riyan? Akin na yan. Bago pa man makasagot si Tana, isang pangyayari ang tuluyang nagpaguho sa kanyang katinuan. Ang kanyang biyenan na 4 na taon nang sinasabing hindi maigalaw ang mga binti ay biglang bumaba mula sa kama. Walang hirap, walang panginginig. Ang mga paa ni Celestina ay matatag na tumapak sa sahig at sa isang iglap, marahas niyang hinablot ang sobre mula sa kamay ni Tana. Ang mukha ng matanda ay hindi nakakikitaan ng sakit, kundi ng isang galit na nagmumula sa isang taong nahuli sa sariling bitag. Nakatitig lamang si Tana. Ang kanyang mga labi
ay bahagyang nakabukas, ngunit walang boses na lumalabas. Ang mundong binuo niya sa loob ng 5 taon, isang mundong puno ng pagtitiis at paniniwala sa pag-ibig, ay nagkapira-piraso sa harap ng kanyang mga mata. Sino ang babaeng yon sa larawan? Gaano katagal na siyang ginagawang tanga ng lalaking pinangakuan siyang sasamahan habang buhay? At higit sa lahat, paano nagawang magkunwari ng isang ina na may sakit para lamang ubusin ang kanyang lakas at buhay? Sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng silid, isang tanong ang paulit-ulit na humahampas sa kanyang isipan, tila mga alon sa gitna ng bagyo. Hanggang kailan pa sana siya magpapabulag sa mga yakap ng kasinungalingan, at may natitira pa ba siyang lakas upang pulutin ang mga piraso ng kanyang sarili mula sa madilim na hukay na ito? Ang bango ng bagong luto na puto ay humahalimuyak sa maliit na kusina. Isang amoy na dati ay nagbibigay kay Tana ng pag-asa, ngunit ngayon ay tila ba usok na sumasakal sa kanyang dibdib. Habang ang puting singaw ay pumapaibabaw mula sa malalaking lianera, pinagmamasdan ni Tana ang kanyang sariling mga kamay. Ang kanyang mga daliri ay namumula at may mga bahid ng paso mula sa mainit na tubig at uling. Mga kamay na walang pagod na kumayod para sa mga taong ang turing sa kanya ay isang kasangkapan lamang. Ang bawat butil ng bigas na kanyang giniling at bawat patak ng pawis na kanyang ibinuhos ay tila mga saksi sa isang malupit na biro ng tadhana. Sa loob ng kanyang isipan, ang imahe ni Celestina na mabilis na tumayo mula sa kama ay paulit-ulit na naglalaro. Isang bangungot na ayaw siyang tantanan kahit gising ang kanyang diwa. Nang sumikat ang araw, ang bahay ay bumalik sa dati nitong mapagpanggap na katahimikan. Si Celestina ay muling nakahiga sa kanyang silid. Ang kanyang muka ay may bakas ng pekeng panghihina. At ang kanyang mga binti ay muling tila walang buhay sa ilalim ng makapal na kumot. Nang pumasok si Tana upang dalhin ang almusal, ang matanda ay tumingin sa kanya ng may halong pag-uutos at panunumbat na para bang ang naganap kagabi ay isa lamang malikmata. Walang bakas ng pagsisisi sa mga mata ni Celestina, tanging ang nanunuot na lamig ng isang taong bihasa sa sining ng panlilinlang. Gustong sumigaw ni Tana, gustong itapon ang hawak niyang tray at itanong kung paano nito nagagawang matulog nang mahimbing sa gitna ng ganitong kalaking kasinungalingan. Ngunit ang kanyang lalamunan ay tila barado ng tuyong buhangin. Tana, bakit parang wala ka sa sarili mo? Ang tagal mong dumating, nagugutom na ako. Huwag mong kalimutan na ang pag-aalaga sa akin ang tanging paraan para mabayaran mo ang kabutihang loob na ipinakita namin sa iyo noong wala kang matuluyan. Ang sabi ni Celestina habang ang kanyang boses ay nanginginig sa kunwaring katandaan. Ang salitang utang na loob ay muling lumabas sa kanyang mga labi, isang tanikala na matagal nang iginapos sa leeg ni Tana. Bawat subo ng matanda sa pagkaing inihanda ni Tana ay tila isang insulto, isang paalala na ang kanyang paghihirap ay ginagamit lamang upang tustusan ang karangyaan ng iba. Lumabas si Tana ng silid nang hindi umiimik. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat na tila ba may mga bakal na nakakabit sa kanyang mga bukong-bukong. Nagpunta siya sa likod ng bahay at doon ay hinayaan niyang dumaloy ang mga luha na kanina pa sumasikip sa kanyang dibdib. Tiningnan niya ang langit, naghahanap ng kasagutan kung bakit ang isang pusong tapat ay kailangang dumanas ng ganitong klaseng kataksilan. Sino ang kumuha ng mga larawang iyon? Bakit ito itinago ni Celestina sa ilalim ng kanyang unan? Ang bawat tanong ay tila isang mitya na uwent-unting nagpapaalab sa isang galit na hindi niya alam na kaya niyang maramdaman. Sa kabila ng sakit, may isang bahagi ng kanyang puso na nagsisimulang tumigas, isang determinasyon na hindi na siya muling magiging biktima ng kanilang mga laro. Ang katahimikan ng umaga ay biglang nabulabog ng maramdaman ni Tana ang pagyanig ng kanyang lumang cellphone sa loob ng kanyang bulsa. Ang screen ay nagliwanag
At ang pangalang nakasulat doon ay tila isang saksak sa kanyang nagdurugong puso. Mahal kong Ramil. Huminga ng malalim si Tana, pinahid ang kanyang mga mata, at pinilit na pakalmahin ang kanyang boses bago sagutin ang tawag. Ang boses sa kabilang linya ay masigla, ngunit sa pandinig ni Tana, ito ay puno ng kaplastikan at panlilinlang. Ang lalaking ito, na akala niya ay bayani ng kanilang pamilya, ay ang siya palang arkitekto ng kanyang pagkawasak. Hello, Tana. Mahal, pasensya na at ngayon lang ako nakatawag. Sobrang busy dito sa Saudi. Ang init pa sa construction site. Kumusta si Inay? Nakainom na ba siya ng gamot? Ang boses ni Ramil ay tila nagmumula sa isang madilim na hukay habang nagsasalita ito tungkol sa hirap ng trabaho sa ibang bansa. Naalala ni Tana ang larawan ng lalaking nasa loob ng isang mansyon. Masayang kapiling ang ibang babae at bata. Walang Saudi, walang construction site, tanging ang malupit na katotohanan na ang bawat pisong ipinapadala niya ay ginagamit ni Ramil upang bumuo ng ibang buhay sa Cavite. Mabuti naman siya, Ramil. Nakatayo na nga siya Ang sagot ni Tana, ang kanyang boses ay may pahiwatig na hindi nakuha ng asawa. Nagkaroon ng sandaling katahimikan sa kabilang linya, isang pag-aalinlangan na agad ding napawi ng mabilis na pagsasalita ni Ramil. Ano? Ibig kong sabihin, mabuti naman kung bumubuti na ang pakiramdam niya. Pero Tana, kaya rin ako napatawag dahil may kaunting problema dito. Nagkaroon ng emergency sa opisina namin. Kailangan ko ng dagdag na funds para sa renewal ng permit ko. Baka pwedeng makahiram ka muna sa mga kakilala mo riyan. Babayaran ko rin pagdating ng sahod ko sa susunod na buwan. Ang mga salitang iyon ay tila huling patak ng lason na nagpuno sa baso ng pasensya ni Tana. Habang hawak niya ang telepono, nararamdaman niya ang init ng kanyang sariling dugo na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Isang pagnanais na isigaw ang lahat ng kanyang nalalaman. Ngunit nanatili siyang tahimik. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa malayo, sa abot tanaw, kung saan ang liwanag ng araw ay tila hindi na kayang abutin ng dilim sa loob ng kanyang tahanan. Hanggang kailan kaya kayang panindigan ni Ramil ang kanyang mga kasinungalingan bago tuluyang gumuho ang mundong kanyang itinayo sa ibabaw ng luha ng kanyang asawa. Ang loob ng lumang simbahan ay balot ng malamig na hangin at ang amoy ng insenso na humahalo sa amoy ng natutunaw na kandila. Sa gitna ng naglalakihang mga anino ng mga santo, si Tana ay tila isang maliit at naliligaw na kaluluwa. Ang bawat hakbang niya sa sahig na gawa sa tisa ay lumilikha ng mahinang tunog na umaalingaw-ngaw sa katahimikan ng banal na silid. Hindi siya pumasok dito upang humingi ng milagro, kundi upang hanapin ang nawawalang piraso ng kanyang sarili sa ilalim ng bigat ng mga kasinungalingang unti-unti siyang ibinabaon sa limot. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang luma at kupas na pitaka, ang tanging saksi sa kanyang mga pangarap na ngayon ay tila ba naging abo na. Sa loob ng madilim na kumpisalan, ang boses ni Padre Luis ay dumating na tila isang banayad na haplos sa kanyang nagdurugong puso. Si Padre Luis ay hindi lamang isang pari para kay Tana. Siya ang nakasaksi sa kanyang kasal, ang nagbasbas sa kanyang mga pagsisikap, at ang tanging tao sa baryo na nakakita sa tunay na anyo ng kanyang sakripisyo. Nang magsimulang magsalita si Tana, ang kanyang boses ay nanginginig. Bawat salita ay tila isang tinik na pilit niyang binubunot sa kanyang lalamunan. Ikinuwento niya ang tungkol sa mga larawan, ang tungkol sa pagtayo ni Celestina, at ang walang katapusang paghingi ng pera ni Ramil mula sa Saudi na tila ba isang balon na walang kalalimang matuyo. Father, parang gumuho ang mundo ko. Akala ko, we were building a future. Pero I was just building a playground para sa panloloko nila. Ang bulong ni Tana, ang kanyang mga luha, ay tahimik na dumadaloy. Basang-basa ang kanyang mga pisngi na naging magaspang dahil sa init ng kalan.
Bumuntong hininga ang pari. Isang tunog na puno ng pighati at pag-unawa. Tana anak, matagal ko na ring napapansin ang ilang bagay. Alam mo, ang mga remittance receipts na ipinapakita sa iyo ni Celestina tuwing humihingi siya ng pambayad sa utang. I had someone check them discreetly. Ang mga transaksyong yon ay hindi galing sa ibang bansa. They are local transfers, Tana. Galing ang mga yon sa isang bank account dito lang sa Pilipinas, sa pangalan ng isang kumpanya na ang may-ari ay malapit na konektado kay Ramil. Ang mga salita ni Padre Luis ay tila mga kidlat na tumama sa gitna ng kadiliman. Ang bawat sentimo na pinaghirapan ni Tana, ang bawat gabing hindi siya natulog para lamang makagawa ng sapat na puto, ay hindi napunta sa Saudi para sa kinabukasan nila. Napunta ang mga iyon sa isang makinang nalaro ng panlilinlang na pinamamahalaan ng mismong asawang sinumpaan niyang mamahalin at paglilingkuran. Naramdaman ni Tana ang isang matinding panlalamig na nagmumula sa kanyang mga buto, isang uri ng dismaya na mas masakit pa kaysa sa anumang pisikal na sugat. Huwag kang padalos-dalos, Tana. Kailangan mong maging matalino, gaya ng isang ahas, ngunit maamo, gaya ng isang kalapati. Ang payo ni Padre Luis bago siya lumabas ng kumpisalan. Ngunit sa isip ni Tana, wala nang puwang ang pagiging maamo. Ang bawat hakbang niya palabas ng simbahan ay puno ng isang bagong uri ng determinasyon. Hindi na siya ang Tana na laging nakayuko. Siya na ngayon ay isang babaeng naghahanap ng hustisya sa gitna ng isang bahay na binuo sa ibabaw ng mga bangkay ng kanyang mga pangarap. Pag-uwi niya sa bahay, ang dilim ay tila ba mas makapal kaysa sa dati. Ang hilik ni Celestina mula sa loob ng silid ay tila ba isang pangungutya sa kanyang presensya. Gamit ang liwanag mula sa kanyang cellphone, dahan-dahang pumasok si Tana sa silid ng matanda. Pinagmamasdan niya ang mukha ng biyanan na sa loob ng maraming taon ay tiningala niya bilang isang ina. Ngunit ngayon, ang tanging nakikita niya ay isang maskara ng kasamaan. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang gumapang sa ilalim ng una ni Celestina. Ang puso niya ay tumitibok ng mabilis na tila ba isang tambol na nagbababala ng panganib. Naramdaman ng kanyang mga daliri ang isang matigas at manipis na bagay. Maingat niya itong hinugot. Tinitiyak na hindi magigising ang matandang nagpapanggap na may sakit. Sa ilalim ng malamlam na liwanag, nanlaki ang mga mata ni Tana. Hawak niya ang isang lumang bankbook. Ang mga pahina nito ay puno ng mga talaan ng deposito. Ang kanyang paningin ay lumabo nang makita niya ang huling balanse sa ilalim ng pangalan ni Celestina Zaragoza. 10 milyong piso. 10 milyong piso na nakatago habang siya ay nagkandara pa sa pagtitinda ng puto para lamang may maipambili ng isang boteng bitamina na akala niya ay gamot sa paralisis. Ang bawat numero sa papel ay tila mga latay sa kanyang likod, isang katibayan ng isang kataksilan na higit pa sa kanyang kinatatakutan. Sa gitna ng katahimikan, naramdaman ni Tana ang pag-init ng kanyang mga mata at ang paghigpit ng kanyang kamao sa bankbook. Isang katanungan ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, isang katanungang tila walang hangganan ang pait. Hanggang saan ang kayang gawin ng isang tao para lamang ubusin ang buhay at dangal ng isang pusong? Wala namang ibang ginawa kundi ang magmahal ng tapat. Ang sikat ng araw na sumisilip sa pagitan ng mga siwang ng bintana ay tila mga mapanuring mata na humuhusga sa bawat kilos ni Tana. Habang ang usok mula sa kalan ay dahan-dahang pumapaikot sa kisame, nararamdaman niya ang bigat ng bankbook na muli niyang itinago sa ilalim ng kutsyon ni Celestina bago sumikat ang araw. Ang bawat numero na nakatatak sa kanyang alaala ay tila mga sugat na ayaw huminto sa pagkirot. Paano nagawang sikmuraan ng isang ina na makitang naghihikahos ang kanyang manugang habang siya ay nakahiga sa ibabaw ng kayamanang sapat na upang baguhin ang buhay ng isang buong baryo? Ang bawat liyanera ng puto na inihahanda ni Tana
ay tila naging simbolo ng kanyang pagiging bilanggo sa loob ng sariling tahanan. Tana, halika rito sa loob. Huwag mong hayaang mabulok ako rito sa kakahintay sa'yo. Ang boses ni Celestina ay pumailan lang mula sa silid, matulis at puno ng awtoridad, na tila ba siya ay isang reyna at si Tana ay isang aliping walang karapatang mapagod. Huminga ng malalim si Tana. Pinahid ang pawis sa kanyang noo gamit ang kanyang dulo ng duster at pumasok sa silid. Ang hangin sa loob ay tila laging luma at mabigat, puno ng amoy ng langis na panlinis at ang mapagkunwaring pagdurusa ng matanda. Nakita ni Tana si Celestina na nakasandal sa kanyang mga unan. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa kanyang dibdib sa isang anyo ng matinding debosyon habang hawak ang kanyang rosaryo. Alam mo ba kung gaano kahirap ang mag-isa rito habang iniisip ang anak kong nagpapakamatay sa ibang bansa? Ang simula ni Celestina, ang kanyang mga mata ay naniningkit habang sinusuri ang bawat ekspresyon sa mukha ni Tana. Minsan, naiisip ko kung pinagdarasal mo ba talaga si Ramil. Ang daling makalimot ng mga taong galing sa putik, lalo na kapag nakatikim na ng maayos na bubong sa ibabaw ng kanilang mga ulo. Ang bawat salita ay tila isang latay ng latigo sa dangal ni Tana. Alam ni Celestina kung saan tatama ang kanyang mga pananalita. Sa nakaraan ni Tana, bilang isang ulilang walang sandigan, "Inay, ginagawa ko po ang lahat. Kayo na po ang nakakakita kung gaano ako nagpapagod para sa pamilyang ito." Ang mahinang sagot ni Tana, bagamat sa loob niya ay may apoy na unti-unting nagliliyab. Pagod? Ang pagod ay natutulog, Tana. Pero ang utang na loob, hinding-hindi iyan nababayaran. Ang patuloy ni Celestina, ang kanyang boses ay naging mas malalim at puno ng kamandag. Huwag mong kakalimutan na kung hindi dahil sa amin, baka hanggang ngayon ay namamalimos ka pa rin sa kalsada. Kami ang nagbigay sa iyo ng pangalan. Kami ang tumanggap sa iyo kahit wala kang dalang anuman, kundi ang iyong kawalan. Kaya kapag humihingi si Ramil ng tulong o kapag kailangan ko ng gamot, huwag kang magrereklamo dahil ang buhay mo ngayon ay utang mo sa amin. Ito ang tinatawag na gaslighting na bihasa ng gamitin ni Celestina. Ginigising niya ang pakiramdam ng pagkakasala sa puso ni Tana upang manatili itong sunod-sunuran. Pinagmamasdan ni Tana ang kanyang biyenan. At sa unang pagkakataon, hindi takot ang kanyang naramdaman, kundi isang matinding pagkasuklam. Gusto niyang isampal sa mukha ng matanda ang katotohanang alam na niya ang tungkol sa 10 milyong piso, ngunit pinigil niya ang kanyang sarili. Ayon kay Padre Luis, kailangan niyang maging matalino upang pakalmahin ang kanyang sarili. Lumabas si Tana sa bakuran upang kumuha ng ilang pirasong panggatong. Ang malamig na simoy ng hangin ay tila nagbigay ng panandaliang ginhawa sa kanyang nag-aalab na pakiramdam. Ngunit habang siya ay yumuyuko upang pulutin ang mga tuyong sanga, naramdaman niya ang isang kakaibang pakiramdam. Ang pakiramdam na mayroong matang nakatingin sa kanya mula sa malayo. Dahan-dahan siyang tumayo at lumingon sa kalsada na nasa tapat ng kanilang bakod. Doon, sa ilalim ng malaking puno ng mangga, ay may isang lalaking nakatayo. Nakasuot ito ng itim na jacket at may takip na bull cap ang mukha. Hindi ito gumagalaw. Tila ba isa itong rebulto na nakatanim sa gitna ng katahimikan. Nang magtama ang kanilang paningin, naramdaman ni Tana ang isang matinding kaba na gumapang sa kanyang likuran. Sino ang lalaking ito? Bakit tila sinusuri nito ang bawat sulok ng kanilang tahanan? Ang lalaki ay dahan-dahang tumalikod at naglakad palayo nang mapansin niyang nakita siya ni Tana. Ang misteryong ito ay tila isang bagong kulog sa gitna ng bagyo na kinakaharap ni Tana. Habang pabalik siya sa loob ng bahay, isang tanong ang hindi mawala sa kanyang isipan. Kasama ba ang lalaking ito sa mga lihim na itinatago ni Ramil at Celestina? O ito na ba ang simula ng isang panganib na hindi niya kailanman inasahan?
Ang bawat hakbang ni Tana sa makinis na semento ng eksklusibong subdivision sa Cavite ay tila paglakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Ang kanyang suot na kupas na duster at lumang tsinelas ay tila isang malaking mantsa sa gitna ng naglalakihang mga mansyon at malalawak na hardin. Sa bawat paghinga niya, nalalanghap niya ang amoy ng mamahaling pabango at bagong tabas na damo, mga amoy na napakalayo sa usok ng panggatong at anghit ng palengke na nakadikit na sa kanyang balat. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na pilit kumakawala sa kanyang tadyang. Bawat tibok ay may kasamang kaba na tila ba siya ang magnanakaw sa sarili niyang buhay. Nang marating niya ang address na nakasulat sa isang maliit na papel, ang mundo ni Tana ay tila huminto sa pag-ikot. Sa harap niya ay isang magandang bahay na may 2 palapag. Ang pintura ay kulay cream at may mga bintanang gawa sa makapal na salamin. Walang construction site, walang mga scaffolding, at walang bakas ng paghihirap. Ang nakita niya ay isang paraiso na itinayo sa ibabaw ng kanyang mga luha. Nakita niya ang isang mamahaling sasakyan na pumasok sa garahe. Ang tunog ng gulong sa semento ay tila isang kumpas ng kamatayan sa kanyang mga pangarap. Mula sa malayo, natanaw niya ang isang lalaki, si Ramil. Hindi ito ang asawang madungis at pagod na lagi nitong inilalarawan sa telepono. Malinis ang suot nitong polo, may suot na relo na kumikinang sa sikat ng araw at may ngiting abot hanggang tainga habang kinakarga ang isang batang babae. Ang sakit na naramdaman ni Tana ay hindi na lamang emosyonal. Ito ay naging pisikal. Naramdaman niya ang matinding pagkirot sa kanyang sikmura at ang panghihina ng kanyang mga tuhod. Napasandal siya sa pader ng subdivision. Ang kanyang mga kamay ay pilit na tinatakpan ng kanyang bibig upang hindi kumawala ang isang malakas na hikbi. Bawat butil ng pawis na ibinuhos niya sa pagtitinda ng puto, bawat sentimo na ipinagkait niya sa sarili para may maipadala sa Saudi ay narito pala lahat. Ang kanyang sakripisyo ay naging swimming pool, naging aircon at naging masayang pamilya para sa iba. Upang pakalmahin ang nanginginig niyang katawan, pumasok si Tana sa isang malapit na grocery store. Ngunit ang tadhana ay tila may mas malupit pang plano. Habang nakatayo siya sa harap ng mga istante ng gatas, isang amoy ng mamahaling rosas ang dumaan sa kanyang tabi. Isang babae na may maputing balat, maayos ang buhok at nakasuot ng eleganteng floral dress ang tumabi sa kanya. Ito si Marjorie. Pinagmamasdan ni Tana ang mga kamay ni Marjorie habang pumipili ito ng mga imported na tsokolate. Ang mga kamay na yon ay makinis, walang kalyo, at tila hindi pa nakakahawak ng kahit anong mabigat na trabaho sa buong buhay nito. "Excuse me, miss, can you reach that box for me?" "Medyo mataas kasi ang sabi ni Marjorie habang nakatingin sa gatas na nasa itaas na bahagi ng istante. Ang kanyang boses ay malambing at puno ng kumpiyansa. Dahan-dahang lumingon si Tana. Sa loob ng ilang segundo, ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Nakita ni Tana sa mga mata ni Marjorie ang isang babaeng masaya, minamahal at walang kaalam-alam na ang bawat pagkaing inihahain nito sa kanyang hapagkainan ay galing sa dugo at laman ng babaeng kaharap niya ngayon. Ang pagtitig ni Tana ay puno ng pighati, habang si Marjorie naman ay nakatingin lamang sa kanya nang may halong pagtataka dahil sa kakatuwang reaksyon ng estranghera. But inabot ni Tana ang kahon ng gatas ng walang kibo. Ang kanyang kamay ay bahagyang dumampi sa kamay ni Marjorie. Ang lamig ng balat ng babae ay tila yelo na sumugat sa puso ni Tana. "Thank you. You look a bit pale. Are you okay? Baka gusto mong maupo muna rito sa side." Ang tanong ni Marjorie, ang tono ay puno ng malasakit. Isang malasakit na tila isang sampal sa mukha ni Tana. Umiling lamang si Tana at mabilis na naglakad palayo. Ang kanyang paningin ay lumalabo dahil sa mga luhang hindi na niya kayang pigilan.
Lumabas siya ng grocery store na tila hinahabol ng mga demonyo. Sa bawat hakbang niya palayo sa subdivision na yon, isang katotohanan ang unti-unting nabubuo sa kanyang isipan. Si Marjorie ay hindi lamang isang kalaban. Isa rin itong biktima ng mga kasinungalingan ni Ramil. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, sino ang tunay na asawa? Sino ang tunay na reyna ng tahanang binuo sa kasinungalingan? At habang sumasakay si Tana sa bus pabalik sa kanyang nayon, isang malamig na katanungan ang naiwan sa hangin. Kapag ang dalawang mundo na ito ay tuluyang nagbangga, sino ang mananatiling nakatayo at sino ang tuluyang mawawasak sa ilalim ng bigat ng katotohanan? Ang amoy ng luma at maamag na bahay ay tila naging mas nang susulasok sa pagdating ng isang taong ang bawat hininga ay puno ng panlilinlang. Habang nakatayo si Tana sa pintuan ng kusina, pinagmamasdan niya ang kanyang biyenan na si Celestina na nakaupo sa kanyang wheelchair. Ang mga mata nito ay nagniningning sa kagalakan na tila ba isang santo ang darating. Ang bawat dekorasyong inilagay ni Tana sa sala, ang mga mumurahing banderitas at ang nakasulat na "Welcome Home Ramil" ay tila mga latay sa kanyang sariling dangal. Ang bawat letra ng pangalan ng kanyang asawa ay tila sumisigaw ng kataksilan. Isang sasakyan ang huminto sa tapat ng kanilang bakod. Ang tunog ng pagpihit ng pintuan ng sasakyan at ang yabag ng mga sapatos sa tuyong lupa ay nagpabilis sa tibok ng puso ni Tana. Ngunit hindi ito dahil sa pananabik. Ito ay dahil sa matinding pagkasuklam na pilit niyang ikinukulong sa loob ng kanyang dibdib. Pumasok si Ramil na may suot na makapal na jacket, umaaktong pagod na pagod, at tila ba galing sa isang mahabang biyahe mula sa disyerto ng Saudi Arabia. Ang kanyang balat ay hindi naman nasunog ng araw, bagkus ay mukhang masigla at maaliwalas. "Inay, mahal ko, narito na ako." Ang sigaw ni Ramil habang mabilis na lumalapit kay Celestina upang magmano. Ang eksenang iyon, ang anak na nagpapakita ng paggalang sa inang kasabwat sa kanyang mga kasinungalingan, ay tila isang dula-dulaan na nagpabaligtad sa sikmura ni Tana. Pagkatapos ay bumaling si Ramil kay Tana. Ang kanyang mga mata ay puno ng mapagkunwaring pangungulila. Lumapit siya at naramdaman ni Tana ang pagyakap nito sa kanya. Ang amoy ni Ramil ay hindi amoy ng pawis ng construction worker. Amoy ito ng mamahaling sabon at ang pamilyar na pabangong ginagamit ng mga taong palagi ang nasa loob ng naka-aircon na silid. Ang bawat dampi ng balat ni Ramil sa kanyang balat ay tila uling na pumapaso sa kanyang pagkatao. Gustong itulak ni Tana ang lalaki. Gusto niyang isigaw na alam na niya ang tungkol sa mansyon sa Cavite at tungkol kay Marjorie, ngunit nanatili siyang estatwa sa loob ng mga bisig nito. "Mahal, sobrang namiss kita. Ang hirap sa Saudi, pero lahat ng pagod ko ay nawala nang makita kita muli." Ang bulong ni Ramil sa kanyang tainga. Ang bawat salita ay tila isang matalim na karayom na tumutusok sa pandinig ni Tana. Inilabas ni Ramil ang mga dala niyang pasalubong mula sa malalaking bag. Ipinakita niya ang mga tsokolate, ang mga kumikinang na alahas na anya ay tunay na ginto mula sa gitnang silangan, at mga damit na may mga tatak na banyaga. "Tingnan mo ito, inay. Espesyal na pabango para sa'yo. At para sa'yo naman, mahal, ang singsing na ito na pinag-ipunan ko ng 3 buwan," ang sabi ni Ramil habang iniaabot ang isang maliit na kahon. Kinuha ni Tana ang isang blusa na ipinagmamalaki ni Ramil na galing pa sa ibang bansa. Ngunit habang tinitingnan niya ang tahi sa loob nito, isang maliit na puting papel ang nakasilip, isang tag ng presyo na nakalimutang tanggalin ni Ramil. Nakasulat doon ang pangalan ng isang sikat na mall sa Manila at ang presyong nasa piso. Ang katibayan ng kataksilan ay nasa kanyang palad. Habang ang kanyang biyenan at asawa ay masayang nagtatawanan, si Tana ay nakatitig lamang sa maliit na papel na yon. Ang kanyang buong buhay ay tila naging isang malaking Made in the Philippines na kasinungalingan
habang siya ay pinapaniwala sa isang banyagang pangarap. Bakit mahal? Hindi mo ba nagustuhan? Ang tanong ni Ramil nang mapansin ang pananahimik ni Tana. Ang kanyang boses ay may halong kaba. Tila ba natatakot na mabuko ang kanyang maskara. Tumingin si Tana ng diretso sa mga mata ni Ramil. Ang kanyang paningin ay matalas na tila isang patalim. Nagustuhan ko, Ramil, sobra. Hindi ko lang akalain na ang mga bagay na galing sa malayo ay kamukhang kamukha rin pala ng mga bagay na makikita mo lang sa malapit. Ang sagot ni Tana, ang bawat salita ay may dalang pait na hindi nakuha ng lalaki. Ang gabing iyon ay naging isang mahabang pagdurusa para kay Tana. Habang nakahiga siya sa tabi ng asawang itinuturing siyang isang hangal, pinagmamasdan niya ang kisame ng kanilang silid. Ang bawat paghinga ni Ramil sa kanyang tabi ay tila isang paalala ng bawat sakripisyong ninakaw sa kanya. Isang tanong ang hindi nagpapatulog sa kanya. Hanggang kailan niya kayang tiisin ang init ng yakap ng isang traidor bago tuluyang sumabog ang apoy ng kanyang galit at tupukin ang buong bahay ng mga kasinungalingan? Ang sikat ng araw sa umagang yon ay tila walang dalang init. Isang maputlang liwanag na tumatagos sa bintana ng kusina kung saan tahimik na naghahanda ng kape si Tana. Ang bawat pag-ikot ng kutsara sa tasa ay hindi lumilikha ng tunog. Ngunit ang bawat galaw niya ay puno ng pag-iingat. Tila ba ang buong bahay ay isang malaking bitag na nakahandang sumara sa anumang pagkakamali. Sa kabilang dako ng hapagkainan, nakaupo si Ramil. Suot ang kanyang puting sando habang binabasa ang mga dokumentong kinuha niya mula sa kanyang mamahaling bag. Ang kanyang muka ay seryoso, isang anyo ng responsableng padre de pamilya na ang tanging hangad ay ang ikabubuti ng kanyang mga mahal sa buhay. Mahal, alam mo naman na ang buhay sa Saudi ay hindi panghabang buhay. Ang simula ni Ramil, ang kanyang boses ay malambing ngunit may himig ng pagmamadali. Nakakita ako ng isang magandang investment opportunity sa city. Isang real estate project na siguradong magbibigay sa atin ng passive income para hindi mo na kailangang magbilad sa araw sa pagbebenta ng puto. Inilapag ni Ramil ang isang piraso ng papel sa gitna ng mesa. Ang titulong Special Power of Attorney ay tila nakasulat sa dugo sa paningin ni Tana. Ito ang lupang minana niya mula sa kanyang mga magulang, ang tanging alaala ng kanyang kabataan at ang tanging ari-arian na nakapangalan sa kanya. Ang lupang yon, ang kanyang huling sandigan, ang kanyang huling koneksyon sa mga taong tunay na nagmahal sa kanya nang walang hinihintay na kapalit. Kailangan ko lang ang pirma mo rito, Tana, para maisangala natin ang lupa at makuha ang capital. Trust me, mahal, sa loob ng 2 taon, mababawi rin natin ito at higit pa ang babalik sa atin. Para sa future natin ito at para na rin sa pagpapagamot ni Inay. Ang patuloy ni Ramil habang hinahawakan ang kamay ni Tana. Ang init ng kanyang palad ay tila isang sumisunog na bakal na nagpapakirot sa bawat hibla ng balat ni Tana. Mula sa kanyang wheelchair sa pintuan ng silid, tumango-tango si Celestina. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa papel na tila ba isa itong masarap na pagkain na gusto niyang lamunin. Pirmahan mo na, Tana. Huwag kang maging maramot. Isipin mo ang sakripisyo ng asawa mo sa ibang bansa. Ito na ang pagkakataon ninyong umasenso. O baka naman, wala kang tiwala sa sarili mong asawa. Ang dagdag ng matanda, ang boses ay puno ng panunumbat na tila ba ang pag-aalinlangan ni Tana ay isang malaking kasalanan sa harap ng langit. Naramdaman ni Tana ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Gusto niyang itanong kung ang future na sinasabi ni Ramil ay para sa kanila o para sa mansyon sa Cavite. Gusto niyang isigaw na alam na niya ang tungkol sa 10 milyong piso na nakatago sa ilalim ng unan ni Celestina. Ngunit pinigil niya ang kanyang sarili. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa panulat na iniabot sa kanya ni Ramil. Ang bawat segundo ng katahimikan ay tila isang mabigat na pasanin na nagpapabagsak sa kanyang balikat. Mag-iisip muna ako, Ramil.
Hindi biro ang isang laang tanging alaala ng mga magulang ko. Ang mahinang sagot ni Tana. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may pait na hindi na itago. Nakita ni Tana ang pagdaan ng inis sa mga mata ni Ramil. Isang mabilis na kidlat ng galit na agad din itong itinago sa likod ng isang pilit ng ngiti. Sige mahal, take your time. Pero sana huwag masyadong matagal. Baka mawala ang slot natin sa investment. Nang umalis si Ramil upang maligo, naiwan ang kanyang jacket sa sandalan ng upuan. Isang bahagyang pag-alog ng jacket ang naglaglag sa isang maliit na sobre mula sa bulsa nito. Mabilis itong pinulot ni Tana. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis sa kaba. Sa loob ng sobre ay hindi pera, kundi isang larawan ng sonogram, isang itim at puting imahe ng isang sanggol sa loob ng sinapupunan. Sa itaas na bahagi ay nakasulat ang pangalan, Marjorie Salcedo, 4 na months pregnant. Ang daigdig ni Tana ay tila tuluyang nagdilim. Ang dahilan ng pagmamadali ni Ramil sa pagsangla ng kanyang lupa ay hindi para sa negosyo, kundi para sa pagdating ng isa pang anak sa kanyang ikalawang pamilya. Ninanakawan siya ni Ramil hindi lamang ng kasalukuyan, kundi pati na rin ng kanyang nakaraan upang itustos sa kinabukasan ng iba. Ang bawat luhang pumatak mula sa kanyang mga mata ay tila naging laso na nagpapatibay sa kanyang kalooban. Narinig ni Tana ang yabag ni Ramil na papalapit pabalik sa kusina. Mabilis niyang ibinalik ang sobre sa jacket at bumalik sa paghuhugas ng pinggan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa ilalim ng malamig na tubig. Sa gitna ng tunog ng agos ng tubig, isang katanungan ang nagpabigat sa kanyang isipan. Gaano kalayo ang kayang lakbayin ng isang traidor upang ubusin ang huling natitira sa kanyang biktima at hanggang kailan siya mananatiling tahimik bago ang kanyang sariling bagyo ay tuluyang sumabog. Ang gabi ay tila isang malapad na telang itim na bumabalot sa bawat sulok ng kanilang tahanan. Isang kadilimang hindi kayang itaboy ng kahit anong liwanag. Sa loob ng maliit na bahay na dati ay itinuturing ni Tana na kanyang kanlungan. Ang hangin ay naging masikip at puno ng mga aninong tila nagmamasid sa bawat niyang galaw. Habang nakahiga sa kanilang silid, ramdam ni Tana ang malamig na espasyo sa pagitan nila ni Ramil. Isang distansyang hindi nasusukat ng metro, kundi ng libu-libong kasinungalingan. Nang maramdaman niyang dahan-dahang bumangon ang kanyang asawa at lumabas ng silid, ang kanyang diwa ay agad na nagising. Tila isang biktima na nakikiramdam sa kilos ng isang maninila. Dahan-dahang bumangon si Tana. Ang kanyang mga hakbang ay tila mga bulong sa ibabaw ng lumang sahig. Ang bawat paglapat ng kanyang paa sa kahoy ay ginagawa niya ng may matinding pag-iingat. Tinitiyak na ang lumang materyales ay hindi maglalabas ng anumang huni na magbibigay babala sa mga taong nasa kabilang silid. Narating niya ang pintuan ng kusina at doon ay tumigil siya sa tabi ng dingding. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis ang pagpalo sa loob ng kanyang dibdib, sapat na upang marinig niya ang sarili niyang kaba. Mula sa kabilang bahagi, narinig niya ang boses ni Ramil, hindi ang malambing na boses na ginagamit nito sa kanya, kundi isang boses na puno ng inis at kawalan ng pakialam. Inay, kailangan na nating makuha ang pirma ni Tana sa lalong madaling panahon. Nag-aaway na kami ni Marjorie, malapit na siyang manganak, at kailangan ng pambayad sa bagong kinuha naming sasakyan at para sa down payment ng isa pang unit. Hindi na makapaghintay ang bangko. Isang malamig na tawa ang sumunod mula kay Celestina. Ang tunog na tila pagkiskis ng tuyong dahon sa semento. Huwag kang masyadong mainip, Ramil. Alam mo naman ang asawa mo, parang tupa yan na madaling akayin. Pero kung sakaling magmamatigas siya dahil sa lupang yon, may inihanda na akong plano. Sabihin natin sa mga tao sa baryo na ninakawan niya ako, na ang pera na itinago ko para sa pagtanda ko ay kinuha niya para ibigay sa kung sinong lalaki niya. Sino ang paniniwalaan nila? Isang paralisadong matanda
o isang ulilang walang pinag-aralan. Ang bawat salita ay tila isang saksak ng yelo sa likuran ni Tana. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at naramdaman niya ang pag-akyat ng pait sa kanyang lalamunan. Hindi lamang nila nais kunin ang kanyang mana, handa rin nilang sirain ang kanyang dangal at ipakulong siya para lamang makuha ang gusto nila. Ang kataksilan ay hindi lamang sa pag-ibig, kundi isang sistematikong pag-ubos sa kanyang buong pagkatao. Sa tindi ng kanyang naramdamang galit at takot, bahagyang gumasgas ang kanyang balikat sa gilid ng pintuan. Ang maliit na paggalaw na yon ay lumikha ng isang mahinang kaluskos sa katahimikan ng gabi. Ang pag-uusap sa loob ay biglang huminto. Ang katahimikan na sumunod ay mas nakabibingi kaysa sa anumang sigaw. Sino yan? Ang tanong ni Ramil. Ang kanyang boses ay naging matalas at mapanganib. Sinubukan ni Tana na umatras, ngunit ang kanyang mga binti ay tila naging parang semento sa bigat. Bago pa man siya makalayo, ang pinto ay marahas na bumukas. Ang liwanag mula sa kusina ay tumama sa mukha ni Tana. Inilalantad ang kanyang namumutlang balat at ang mga matang puno ng luha at pagkadiskubre. Nakatayo sa kanyang harap si Ramil. Ang mga mata nito ay hindi nakakikitaan ng kahit anong pagmamahal, kundi ng isang madilim na pagbabanta na tila ba handa itong manaklot anumang sandali. Tana, kanina ka pa ba riyan? Ang tanong ni Ramil, habang dahan-dahang humahakbang papalapit sa kanya. Ang anino ng lalaki ay lumaki sa dingding, tila isang higanting halimaw na unti-unting lumalamon sa liit ni Tana. Ang mga kamay ni Ramil ay dahan-dahang sumara at ang lamig ng kanyang tingin ay tila nagsasabing wala nang kawala ang kanyang asawa mula sa hawla ng mga kasinungalingan. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Tana na ang gabi ay hindi lamang basta madilim. Ito ay naging isang sementeryo ng lahat ng kanyang mga pangarap. Ang mga mata ni Ramil ay tila dalawang madilim na uling na nagniningas sa gitna ng malamlam na liwanag ng kusina. Ang bawat sentimetro ng kanyang pagkakatao ay naglalabas ng isang enerhiyang puno ng pagbabanta, habang ang kanyang anino ay tila isang higanting kamay na handang sumakmal sa leeg ni Tana. Ang katahimikan sa pagitan nila ay naging masikip. Bawat segundo ay tila isang patak ng asido na tumutunaw sa natitirang tapang sa puso ni Tana. Naramdaman niya ang malamig na pawis na dumadaloy mula sa kanyang sentido at ang panginginig ng kanyang mga tuhod na pilit niyang pinipigilan. Sabi ko, kanina ka pa ba riyan, Tana? Anong narinig mo? Ang tanong ni Ramil. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit may talim na tila isang kutsilyong idinidiin sa lalamunan. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang humawak sa braso ni Tana. Ang higpit nito ay sapat na upang mag-iwan ng marka sa balat. Sa gitna ng takot, biglang naalala ni Tana ang payo ni Padre Luis. Kailangan niyang maging matalino. Pinilit niyang pakalmahin ang kanyang paghinga at pilit na naglabas ng isang ekspresyong puno ng pagkalito at pagod. Ramil, anong sinasabi mo? Kagigising ko lang dahil nauuhaw ako. Bakit ganyan ang tingin mo sa akin? Nasasaktan ako sa pagkakahawak mo. Ang mahinang sagot ni Tana. Ang kanyang mga mata ay pilit niyang pinuno ng pekeng takot ng isang asawang walang malay. Sandaling nag-alinlangan si Ramil. Sinusuri niya ang bawat kurap ng mga mata ni Tana. Naghahanap ng anumang bakas ng katotohanan sa likod ng kanyang mga salita. Mula sa dilim ng pasilyo, narinig ang mahinang tunog ng gulong ng wheelchair ni Celestina na papalapit. Ang matanda ay nakamasid, tila isang buway ang naghihintay kung kailan lalapa ang kanyang anak. Nang makita ni Ramil ang kahinaan sa mukha ni Tana, dahan-dahan niyang binitiwan ang braso nito at pinalitan ang kanyang ekspresyon ng isang mapagkunwaring pag-aalala. Pasensya na, mahal. Masyado lang akong stress sa iniisip kong investment. Akala ko kung sino na ang nanonood sa amin ni Inay. Sige na, uminom ka na at bumalik na sa higaan. Ang sabi ni Ramil
Habang hinahaplos ang buhok ni Tana, isang haplos na tila paggapang ng isang malalamig na uod sa kanyang balat. Nang sumapit ang umaga, ang liwanag ng araw ay tila hindi sapat upang itaboy ang dilim sa puso ni Tana. Sa ilalim ng pagkukunwari na mamimili ng sangkap para sa kanyang puto, mabilis siyang nagtungo sa parokya upang makipagkita kay Padre Luis. Ang bawat tibok ng kampana ng simbahan ay tila isang babala na nauubusan na siya ng oras. Sa loob ng maliit na opisina ng parokya, ipinakilala siya ni Padre Luis sa isang abogado, isang lalaking may seryosong muka at mga matang tila nakakakita sa likod ng mga dokumento. Ang amoy ng mga lumang libro at tinta ay bumalot sa kanila habang inilalatag ng abogado ang ilang mga papel sa harap ni Tana. Ang bawat salitang legal na lumalabas sa bibig nito ay tila isang bagong latay sa kanyang likuran. Mrs. Villamor, kailangan ninyong malaman na ang sitwasyon ninyo ay mas malala kaysa sa inaakala ninyo. Hindi lamang ang lupa ninyo ang nasa panganib. Ang inyong asawa ay kumuha ng maraming loan sa iba't ibang lending companies gamit ang inyong pangalan at ang inyong forged signature bilang garantor. Lahat ng utang na ginamit niya para sa kanyang mga ari-arian sa Cavite ay nakapasan sa inyong balikat. Naramdaman ni Tana ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ibig ninyong sabihin, attorney? Ibig sabihin, kung hindi mababayaran ang mga utang na ito na umaabot na sa milyon-milyong piso, kayo ang direktang mananagot. Kayo ang pwedeng makasuhan ng estafa. Habang si Ramil ay nagpapakasasa sa kayamanan, kayo ang inihahanda niyang maging biktima na kukuha ng lahat ng parusa. Ang paliwanag ng abogado, ang kanyang boses ay puno ng pighati para sa babaeng nasa kanyang harap. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, ang tunog ng isang motorsiklo na huminto sa labas ng opisina ay nagpatahimik sa kanila. Isang kartero ang pumasok at iniabot ang isang kulay dilaw na sobre na may selyo ng korte. Nang buksan ito ni Tana, ang kanyang paningin ay nagdilim. Ito ay isang formal na demand letter mula sa isang malaking bangko. Nakasaad doon na mayroon lamang siyang 15 araw upang bayaran ang isang utang na hindi niya kailanman nakita o kung hindi ay haharap siya sa agarang pag-aresto. Nanginig ang kamay ni Tana habang hawak ang papel. Ang bawat letra sa dokumento ay tila naging mga kadena na uunti-unting pumupulupot sa kanyang mga bisig. Paano niya lalabanan ang isang kaaway na matagal nang naghanda ng kanyang pagbagsak? Habang papalabas siya ng opisina, naramdaman niya ang isang matinding panlalamig sa gitna ng mainit na sikat ng araw. Isang katanungan ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang katanungang tila walang katiyakan ang sagot. Sa loob ng 15 araw, magagawa ba niyang baligtarin ang tadhana? O tuluyan na siyang lalamunin ng madilim na bilangguan na itinayo para sa kanya ng sarili niyang asawa? Ang bawat titik sa demand letter na hawak ni Tana ay tila mga uod na dahan-dahang kumakain sa kanyang kaluluwa. Sa loob ng bus patungo sa Cavite, ang kanyang paningin ay nakapako sa naglalakihang mga gusali sa labas, ngunit ang kanyang isipan ay nakakulong sa madilim na rehas na inihanda para sa kanya ni Ramil. Ang bawat pagyanig ng bus sa kalsada ay tila isang paalala na ang oras ay mabilis na lumilipas at sa bawat segundo, ang kanyang kalayaan ay unti-unting ninanakaw ng lalaking itinuring niyang mundo. Hindi na sapat ang umiyak. Ang mga luha ni Tana ay natuyo na at ang natira ay isang malamig na apoy ng determinasyon. Narating niya muli ang mansyong yon, ang bahay na itinayo sa ibabaw ng kanyang mga pasakit. Sa pagkakataong ito, hindi siya nagtago sa anino. Habang naglalakad siya patungo sa gate, nalanghap niya ang halimuyak ng mga mamahaling bulaklak sa hardin, isang amoy na tila nanunukso sa kanyang kahirapan. Nakita niya si Marjorie na nakaupo sa veranda. Haplos-haplos ang kanyang malaking tiyan habang umiinom ng tsa.
Ang bagoong buhay na dinadala nito ay tila isang insulto sa bawat sakripisyong ibinigay ni Tana para sa isang pamilyang hindi naman pala sa kanya. Nang mapansin ni Marjorie ang presensya ni Tana, ang kanyang mukha ay agad na nabalot ng pagtataka at bahagyang takot. Dahan-dahan itong tumayo. Ang kanyang kamay ay protektadong nakapatong sa kanyang sinapupunan. Ikaw muli? Bakit ka narito? Kung naghahanap ka ng trabaho, wala kaming kailangan ngayon. Please, umalis ka na bago pa tumawag ang security. Ang sabi ni Marjorie, ang kanyang boses ay nanginginig sa pag-aalinlangan. Tumingin si Tana nang diretso sa mga mata ni Marjorie. Walang galit, tanging ang matinding pighati na tila isang malalim na balon. Hindi ako narito para sa trabaho, Marjorie. At lalong hindi ako narito para sa pera mo. Narito ako dahil kailangan mong malaman kung anong klaseng pundasyon ang kinatatayuan ng bahay na ito. Ang mahinang sagot ni Tana, ang bawat salita ay tila isang mabigat na bato na inihulog sa gitna ng isang tahimik na lawa. Inilabas ni Tana ang isang maliit na folder mula sa kanyang bag. Sa loob nito ay ang kanyang marriage contract kay Ramil, ang mga larawan ng kanilang simpleng kasal sa baryo, at ang mga demand letter mula sa bangko na nakapangalan sa kanya. Ang asawa mo, si Ramil Zaragoza, ay asawa ko rin. Sa katunayan, ako ang una niyang pinangakuan. Habang binubuo niya ang paraisong ito para sa'yo, ginagawa niya akong bilanggo sa mga utang na hindi ko alam. Ang gatas na iniinom mo, ang bahay na tinitirhan mo, lahat ng iyan ay ninakaw niya sa buhay ng isang babaeng nagpakamatay sa pagtatrabaho para sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Marjorie. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay, na tila ba isang telang binuhusan ng asido. Kinuha niya ang mga dokumento, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang binabasa ang bawat pahina. Ang bawat salitang nakasulat sa papel ay tila mga sampal na nagpabagsak sa kanyang pagkatao. Hindi ito totoo, sabi ni Ramil. Ang babae sa baryo ay isang baliw na dating katulong ng pamilya nila na naghahabol sa kanya. Sabi niya, wala siyang ibang pamilya kundi kami. Lahat tayo ay biktima rito, Marjorie. Ako ang biktima ng kanyang kataksilan at ikaw naman ang biktima ng kanyang mga kasinungalingan. Pero ang mas masakit, Marjorie, ay ang katotohanang kapag bumagsak ang lahat ng ito, ako ang pupunta sa kulungan habang ikaw at ang anak mo ay mawawalan ng lahat. Ang sabi ni Tana, ang kanyang boses ay puno ng isang uri ng pagkakaisa na nanggagaling sa parehong sugat. Ang katahimikan sa pagitan ng dalawang babae ay naging mabigat na tila ba isang pader na hindi kayang tibagin. Nakita ni Tana ang pagbagsak ng mga luha ni Marjorie sa ibabaw ng marriage contract. Sa mga sandaling iyon, ang matinding selos na dating nararamdaman ni Tana ay napalitan ng isang kakaibang awa. Pareho silang naging pawn sa isang laro ng isang lalaking walang puso. Anong gagawin natin? Ang tanong ni Marjorie, ang kanyang boses ay tila isang bata na nawawala sa dilim. Tumingin siya kay Tana, naghahanap ng kaligtasan sa gitna ng pagkawasak ng kanyang mundo. Bago pa man makasagot si Tana, narinig nila ang tunog ng isang sasakyan na humihinto sa labas ng gate. Ang tunog ng makina ay tila isang babala ng pagdating ng bagyo. Nakita ni Tana ang takot sa mga mata ni Marjorie. Si Ramil ay narito na. Sa gitna ng kaba, hinawakan ni Tana ang kamay ni Marjorie. Isang mahigpit na hawak na tila nagsasabing hindi na sila pwedeng bumalik sa dati. Kailangan nating magdesisyon ngayon, Marjorie. Sasama ka ba sa akin upang ilantad ang katotohanan o hahayaan mo na ang anak mo ay lumaki sa isang bahay na binuo sa krimen at luha? Ang pintuan ng bahay ay bumukas at ang anino ni Ramil ay sumilip sa sahig ng beranda. Ang cliffhanger ng kanilang kapalaran ay nakasalalay sa isang iglap na desisyon sa gitna ng pagdating ng lalaking pumatay sa kanilang mga pangarap. Ang marahas na pagtikom ng pinto ng sasakyan sa labas ay tila isang babala ng paparating na hatol.
Sa loob ng mansyon, ang bango ng mamahaling kandila ay biglang napalitan ng amoy ng takot. Mabilis na itinago ni Marjorie ang mga dokumento sa ilalim ng una ng sofa. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawang tumingin kay Tana. Sa isang iglap, ang dalawang babaeng ito na pinag-ugnay ng iisang kataksilan ay nagkaintindihan ng walang salita. Kailangan ng umalis ni Tana. Hindi pa ito ang tamang oras para sa isang harapang komprontasyon. Ang sining ng paghihiganti ay nangangailangan ng tamang tiyempo. Mabilis na lumabas si Tana sa pintuan sa likod. Ang kanyang puso ay tila isang ligaw na kabayo na nagpupumiglas sa kanyang dibdib. Habang tinatahak niya ang daan, pabalik sa kanyang nayon, ang bawat hininga niya ay puno ng pait. Ngunit ang mas malaking bagyo ay hindi pala naroon sa Cavite, kundi naghihintay sa kanya sa mismong pintuan ng kanyang tahanan. Nang makarating si Tana sa kanilang baryo, ang sikat ng araw ay unti-unti nang naglalaho. Nag-iiwan ng isang mapulang kalangitan na tila ba dugo ang sugat. Napansin niya ang kakaibang katahimikan ng mga kapitbahay. Ang mga taong dati ay bumabati sa kanya nang may ngiti ay biglang tumatalikod o kaya naman ay nagbubulungan habang siya ay dumadaan. Ang hangin ay mabigat, puno ng mga mapanuring tingin na tila ba siya ay may dalang nakakahawang sakit. Pagdating niya sa harap ng kanilang bahay, bumungad sa kanya ang isang kumpol ng mga tao. Sa gitna ng kalsada, nakaupo si Celestina sa kanyang wheelchair. Ang kanyang muka ay basang-basa ng luha at ang kanyang buhok ay sadyang ginulo upang magmukhang biktima ng karahasan. Kasama niya si Aling Belen, ang pinakamalaking tsismosa sa baryo, na nakahawak sa balikat ng matanda habang masamang nakatingin kay Tana. Ayan na ang walang utang na loob. Ang hiyaw ni Celestina nang makita si Tana. Ang kanyang boses ay nanginginig sa kunwaring takot at pighati. Maawa kayo sa akin. Ang akala ko ay may anak akong babae sa kanya, pero isang ahas pala ang inalagaan ko. Ninakawan niya ako. Ang pera na itinabi ko para sa aking libing at pagpapagamot, kinuha niya para ibigay sa kung sinong lalaki niya sa labas. Ang mga salitang iyon ay tila mga palasong may lason na bumaon sa dangal ni Tana. Ang mga kapitbahay ay nagsimulang mag-ingay. Ang kanilang mga bulong ay naging mga sigaw ng panghahamak. Wala kang hiya, Tana. Matapos kang kupkupin at pakainin, ganyan ang isasagot mo sa biyenan mo? Ang bulyaw ng isa. Inay, anong sinasabi ninyo? Alam ninyong wala akong kinuhang pera. Ang tangkang pagtatanggol ni Tana, ang kanyang boses ay halos malunod sa ingay ng paligid. Ngunit sa bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig, lalong naghihisterya si Celestina. Ang matanda ay tila isang bihasang aktor sa entablado ng kasinungalingan. Ginagamit ang kanyang kapansanan upang makuha ang lahat ng simpatiya ng madla. Sa gitna ng kaguluhan, lumapit ang ilang mga kabataan at sinipa ang kanyang mga steamer ng puto na nakahanda na sana para sa tinda bukas. Ang mga puting kakanin na pinagpuyatan ni Tana ay nagkalat sa putikan, nayapakan at nadumihan. Tila ba ang mismong buhay at sakripisyo ni Tana ang dinuduraan ng buong mundo. Ang bawat pagdurog sa kanyang tinda ay tila pagdurog din sa kanyang puso. Naramdaman ni Tana ang matinding panghihina. Ang kanyang paningin ay lumalabo dahil sa mga luhang pilit niyang pinipigilan. Palayasin yan sa baryo. Hindi tayo kailangan ng mga babaeng makasalanan at magnanakaw. Ang sigaw ni Aling Belen habang itinatapon ng isang balde ng tubig sa direksyon ni Tana. Basang-basa ang kanyang duster at lalong nagmukhang kaawa-awa sa gitna ng kalsada. Nakatayo si Tana sa gitna ng ulan ng pangungutya, basa, marumi, at tila talunan. Pinagmamasdan niya si Celestina na mula sa likod ng kanyang mga panyo ay palihim na nakangisi sa kanya. Isang ngising nagsasabing kahit anong katotohanan ang hawak ni Tana, ang kapangyarihan ng paninira ng puri
ang laging mananaig. Habang ang mga tao ay ianti-unting lumalapit upang itaboy siya, naramdaman ni Tana ang isang malamig na haplos sa kanyang balikat. Si Padre Luis. Ang mga mata ng pari ay puno ng lungkot, ngunit may kasamang babala. Tana, anak, kailangan nating umalis dito bago pa lumala ang sitwasyon. Ngunit habang hinihila siya ni Padre Luis palayo, lumingon si Tana sa kanyang nagkalat na tinda at sa bahay na itinuring niyang tahanan. Isang tanong ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang tanong na puno ng puot at pighati. Sa mundong ang kasinungalingan ay may korona, at ang katotohanan ay nakalubog sa putik. May puwang pa ba para sa isang babaeng ang tanging kasalanan ay ang magmahal ng higit sa nararapat? Ang pinakamasakit na sugat ay hindi iyong nanggaling sa matalim na patalim, kundi ang sugat na gawa ng mga salitang nanggaling sa taong pinagkatiwalaan mo ng iyong buong buhay. Habang ang buong baryo ay abala sa paghahanda para sa nalalapit na kapistahan, ang paligid ay puno ng makukulay na banderitas na sumasayaw sa hangin at ang amoy ng masasarap na luto ay humahalimuyak sa bawat tahanan. Ngunit para kay Tana, ang kagalakang ito ay tila isang malupit na biro. Nakatira siya ngayon sa isang maliit na silid sa loob ng kumbento, sa ilalim ng proteksyon ni Padre Luis, habang ang kanyang pangalan ay patuloy na dinudungisan ng bawat chismis na kumakalat sa labas. Ang bawat tawanan na naririnig ni Tana mula sa malayo ay tila mga tinik na tumutusok sa kanyang balat. Sa loob ng ilang araw ang kanyang mundo ay naging maliit at madilim, ngunit sa gitna ng pag-iisa, hindi siya nanatiling nakaluhod. Kasama si Padre Luis, binuo nila ang isang plano na hindi lamang para linisin ang kanyang pangalan, kundi para ipakita ang tunay na anyo ng kasamaang nagtatago sa likod ng wheelchair ni Celestina. Isang hapon, sa ilalim ng pagmamasid ng mga naglalakihang rebulto ng mga santo, dumating ang isang itim na sasakyan sa likuran ng simbahan. Huminto ang sasakyan habang ang mga gulong nito ay dahan-dahang kumiskis sa tuyong lupa na lumilikha ng isang mahinang ulap ng alikabok. Bumaba si Marjorie kasama ang kanyang ina. Ang kanilang mga mukha ay puno ng kaba at pighati, ngunit meron ding determinasyon. Nang magtama ang paningin ni Tana at Marjorie, walang salitang lumabas sa kanilang mga labi, kundi isang mahigpit na yakap na nagpabuhos ng lahat ng kanilang nararamdamang sakit. Ang dalawang babaeng dati ay pinaglayo ng kasinungalingan ay ngayon ay pinagbuklod ng iisang hangaring makuha ang hustisya. Nakahanda na ang lahat, Tana. Ang bulong ni Padre Luis habang pinagmamasdan ang mga dokumentong hawak ni Marjorie. Ang katotohanan ay tila isang baha na hindi kayang pigilan ng kahit anong dam. Kapag dumating ang tamang sandali, ang lahat ng dumi ay lulutang. Kinagabihan, sa gitna ng ingay ng mga naghahanda para sa gabi ng fiesta, nagpakita si Ramil sa kumbento. Akala niya ay matagumpay niyang naisantabi si Tana at ngayon ay maaari na niyang makuha ang gusto niya. Pumasok siya sa silid ni Tana na may suot na maskara ng pag-aalala. Ang kanyang boses ay puno ng mapagkunwaring pagmamahal na tila ba siya ang tanging tagapagligtas ng kanyang asawa. Tana, mahal ko, tingnan mo ang nangyari sa'yo. Ang buong baryo ay galit sa'yo dahil sa ginawa mo kay inay. Ang simula ni Ramil, dahan-dahang lumalapit habang ang kanyang kamay ay pilit na hinahawakan ang malamig na kamay ni Tana. Pero may paraan pa. Kung pipirmahan mo na ang pagsangla ng lupa, kakausapin ko si inay. Sasabihin ko sa mga tao na nagkamali lang sila ng akala. Malilinis ko ang pangalan mo, Tana. Gawin mo na ito para sa ating dalawa. Tinitigan ni Tana ang asawa. Ang kanyang mga mata ay tila dalawang malalim na lawa na walang hangganan ng pait. Ramil, huling pagkakataon na ito. May balak ka bang magsabi ng totoo? Kahit konting katotohanan lang tungkol sa buhay mo sa Cavite. Tungkol sa 10 milyong piso at tungkol sa babaeng nagdadalang tao ngayon dahil sa iyo.
Sandaling napatigil si Ramil. Ang kanyang muka ay naging estatwa, ngunit agad ding bumalik ang kanyang mapanlinlang ng ngiti. Anong pinagsasabi mo, mahal? Baka sa sobrang stress mo ay kung ano-ano na ang naiisip mo. Walang ibang babae, walang pera. Ikaw lang at si Inay ang iniintindi ko. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo, pirmahan mo na ito. Ang bawat salita ni Ramil ay tila huling pako sa krus na pinagpakuan ng puso ni Tana. Sa sandaling iyon, ang huling bahagi ng pag-ibig na natitira sa kanya para sa asawa ay tuluyan ng naging abo. Tumayo si Tana at dahan-dahang lumakad patungo sa bintana. Nakatingin sa mga ilaw ng perya na kumikislap sa gitna ng kadiliman. Sige Ramil, bukas, sa harap ng lahat, doon natin tatapusin ang lahat ng ito. Ang mahinang sabi ni Tana, ang kanyang boses ay kasing lamig ng hangin ng madaling araw. Umalis si Ramil na may ngiting tagumpay. Hindi alam na ang bawat hakbang niya ay patungo sa isang patibong na siya mismo ang gumawa. Habang ang kampana ng simbahan ay tumunog ng 3 beses upang hudyatin ang pagsisimula ng kapistahan, si Tana ay nanatiling nakatayo sa dilim. Ang cliffhanger ng kanyang buhay ay malapit ng magwakas at ang tanong na lamang ay kung sino ang matitirang nakatayo kapag ang maskara ng bawat isa ay tuluyan ng nahubad sa harap ng buong mundong nagmamasid. Ang gabi ng kapistahan ay balot ng naglalakihang mga dekorasyon at ang nakabibinging tunog ng mga instrumentong hinihipan ng mga musikero sa gitna ng plaza. Ang amoy ng lechon at iba't ibang kakanin ay humahalo sa makapal na usok ng mga paputok na nagbibigay ng panandaliang liwanag sa madilim na kalangitan. Sa harap ng simbahan, nakaupo si Celestina sa kanyang wheelchair. Suot ang isang mamahaling terno na tila ba siya ang reyna ng buong nayon. Sa tabi niya ay si Ramil, nakangiti sa bawat taong dumadaan. Umaaktong isang matagumpay na anak na nag-uwi ng dangal mula sa ibang bansa. Ngunit ang kanilang kagalakan ay tila isang marupok na baso na handang mabasag sa kaunting pagyanig. Sa gitna ng prosesyon, habang ang imahe ng patron ay dahan-dahang inilalabas ng simbahan, isang figura ang humarang sa gitna ng kalsada. Ang ingay ng paligid ay unti-unting naglaho. Napalitan ng isang mapanuring katahimikan nang makita ng lahat si Tana. Hindi na siya ang basang babae na itinapon sa putikan ilang araw na ang nakalilipas. Nakasuot siya ng isang malinis at simpleng puting bestido. Ang kanyang buhok ay maayos na nakatali at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang uri ng liwanag na hindi nanggagaling sa mga bintana ng simbahan. Mga kababaryo, humihingi ako ng sandali ng inyong oras. Ang simula ni Tana, ang kanyang boses ay malinaw at matatag, umaabot sa bawat sulok ng plaza. Ang bawat salita niya ay tila isang kampana na nagpapagising sa natutulog na katinuan ng mga tao. Mabilis na tumayo si Ramil, ang kanyang mukha ay nabalot ng takot na pilit niyang itinatago sa likod ng galit. Tana, anong ginagawa mo rito? Umalis ka na bago ka pa namin ipakaladkad sa mga pulis. Magnanakaw ka at wala kang puwang sa banal na pagdiriwang na ito. Ang sigaw ni Ramil, habang ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa gilid ng kanyang pantalon, ngunit hindi natinag si Tana. Sa halip, itinaas niya ang kanyang kamay at itinuro ang isang malaking puting tela na nakasabit sa gilid ng kumbento. Ang liwanag mula sa isang projector ay tumama sa tela at doon ay lumitaw ang mga larawang hindi kailanman inasahan ng mga tao. Ang mga larawan ni Ramil sa Cavite, ang mansyon, ang mga bank statement na nagpapakita ng milyon-milyong piso, at ang mga dokumento ng utang na nakapangalan kay Tana. Ang asawa ninyong bayani ay isang manloloko, ang patuloy ni Tana, habang ang mga bulungan ng mga tao ay nagsisimulang lumakas na, tila isang papalapit na bagyo. Habang pinapaniwala niya kayo na naghihirap siya sa Saudi, nagpapakasasa siya sa pera ng ibang tao. At ang biyanan ko
na sinasabing paralisadong bumukas ang pinto ng isang sasakyan sa gilid at lumabas si Marjorie. Hawak ang kanyang tiyan at ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Kasama niya ang isang abogado na may hawak na mga legal na dokumento. Nang makita ni Ramil si Marjorie, ang kanyang buong katawan ay tila naging yelo. Hindi niya magawang gumalaw, hindi niya magawang magsalita. Ang kanyang mundo ay tuluyan ng gumuho sa harap ng libu-libong saksi. Ramil, paano mo nagawa ito sa amin? Ang hikbi ni Marjorie, ang boses ay sapat na upang marinig ng lahat. Ang katotohanan ay tila isang malakas na agos ng tubig na tumatangay sa lahat ng kasinungalingan ni Ramil at Celestina. Sa tindi ng gulat at takot na mabisto ang lahat, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Si Celestina, sa pagnanais na agawin ang mga dokumento mula sa kamay ng abogado at sa sobrang galit kay Tana, ay biglang tumayo mula sa kanyang wheelchair. Walang panginginig, walang alinlangan. Ang matandang 4 na taon nang sinasabing hindi maigalaw ang mga binti ay mabilis na humakbang at sumigaw. Pagsasabihan kita, Tana, akin ang lahat ng iyan. Ang buong plaza ay tila naging isang sementeryo sa sobrang katahimikan. Lahat ng mata ay nakapako sa mga paa ni Celestina na matatag na nakatapak sa lupa. Ang mirakulo na ipinagmamalaki nila ay napatunayang isang malaking panlilinlang. Ang mga tao na dati ay nagtatanggol sa kanila ay ngayon ay nakatingin ng may matinding pagkadismaya at galit. Ang maskara ay tuluyan ng nahubad at ang naiwan ay ang hubad na katotohanan ng kanilang kasamaan. Napatulala si Celestina nang ma-realize niya ang kanyang ginawa. Dahan-dahan siyang tumingin sa kanyang mga paa at pagkatapos ay sa mga taong nakapaligid sa kanya. Ang katahimikan ay biglang napalitan ng isang malakas na koro ng pag-uusig. Habang ang mga awtoridad ay dahan-dahang lumalapit upang arestuhin si Ramil sa mga kasong estafa at bigami, si Tana ay nanatiling nakatayo ng matuwid. Ang cliffhanger ng gabi ay hindi ang pagbagsak ng kanyang mga kaaway, kundi ang simula ng kanyang sariling paglaya. Ngunit sa gitna ng tagumpay, isang katanungan ang naiwan sa hangin. Pagkatapos ng bagyong ito, mayroon pa bang matitirang bahagi ng kanyang puso na handang magmahal muli o tuluyan na itong naging kasing tigas ng bato dahil sa pait ng nakaraan? Ang malamig na bakal ng posas ay mahigpit na pumulupot sa mga pulso ni Ramil, isang tunog ng pagtatapos sa kanyang mahabang panahon ng kalayaan sa ilalim ng mga kasinungalingan. Sa gitna ng nagngangalit na bulungan ng mga tao sa plaza, ang bawat hakbang ng mga pulis na humihila sa kanya ay tila mga martilyo na nagpapabagsak sa kanyang itinayong kaharian ng buhangin. Si Ramil, na dati ay puno ng kompas at awtoridad, ay ngayon ay nakayuko. Ang kanyang mukha ay tila isang basang papel na nawalan ng kulay at anyo. Ang kanyang mga mata ay hindi makatingin ng diretso kay Tana, ni kay Marjorie na humihikbi sa gilid ng kanyang ina. Tana, mahal ko, pag-isipan mo ito, mag-asawa tayo, magagawa nating ayusin ito. Ang sigaw ni Ramil habang isinasakay siya sa loob ng sasakyan ng mga awtoridad. Ang kanyang boses ay nanginginig, puno ng desperation ng isang taong huling-huli na sa kanyang sariling bitag. Ngunit para kay Tana, ang mga salitang iyon ay tila mga tuyong dahon na tinatangay ng hangin, walang bigat, walang saysay, at wala ng talim. Lumingon si Tana kay Celestina. Ang matanda ay nakatayo pa rin sa gitna ng kalsada, tila isang rebulto ng kahihiyan. Ang kanyang wheelchair ay nakatumba sa gilid, isang piping saksi sa kanyang dula-dulaan. Ang mga kapitbahay na dati ay yumuyukod sa kanya, ay ngayon ay may mga matang puno ng pagkasuklam. Walang sino man ang lumapit upang alalayan siya. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, si Celestina ay tunay na nag-iisa sa gitna ng maraming tao. Ang kanyang labis na pagnanais na kontrolin ang buhay ng iba
ay nag-iwan sa kanya ng isang buhay na walang sino mang gustong makasama. Sa loob ng opisina ng mga pulis, kasama ang abogado at si Padre Luis, nalaman ni Tana ang mas malalim pang katotohanan. Ang 10 milyong piso sa bankbook ni Celestina ay hindi lamang galing sa mga loan. Bahagi nito ay mula sa mga ilegal na transaksyon ni Ramil sa kanyang pinagtatrabahuhang kumpanya. Ngunit dahil ang mga dokumento ng pautang ay malinaw na pineke at may mga testigo na si Marjorie at ang mga tauhan sa bangko, may malaking pagkakataon na mapawalang bisa ang mga utang na nakapangalan kay Tana. Ang hustisya ay dahan-dahang gumagapang, tila isang liwanag na uunti-unting tumutunaw sa yelo ng kawalang katarungan. Pagkatapos ng mahabang gabi ng mga testimonya, lumabas si Tana sa istasyon ng pulisya. Ang madaling araw ay nagsisimula nang magparamdam. Ang langit ay may kulay na ube at rosas, isang bagong simula na matagal na niyang pinangangarap. Nakita niya si Marjorie na naghihintay sa labas. Ang dalawang babae ay nagkatinginan, isang tingin na puno ng pagkakaisa at pag-unawa. Si Marjorie ay babalik sa Cavite upang ayusin ang kanyang buhay. Bit-bit ang sakit, ngunit may baon na katotohanan. Wala na silang dahilan upang maging magkaaway. Pareho na silang malaya mula sa isang lalaking ang tanging pag-ibig ay para sa kanyang sarili. Bumalik si Tana sa bahay ni Celestina sa huling pagkakataon upang kunin ang kanyang mga gamit. Ang bahay na dati ay tila isang malaking hawla, ay ngayon ay tila isang walang buhay na kahon. Nakita niya si Celestina na nakaupo sa sahig, nakatitig sa kawalan. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang hinahaplos ang kanyang mga binti, na ngayon ay tunay na tila walang lakas dahil sa matinding stress at kahihiyan. Walang galit na naramdaman si Tana, tanging isang malalim na awa para sa isang kaluluwang nabulag ng kasakiman. Habang iniimpake ni Tana ang kanyang mga liyanera ng puto at ang kanyang ilang pirasong damit, nahagip ng kanyang paningin ang kanyang lumang marriage contract na nakapatong sa mesa. Dahan-dahan niya itong kinuha at pinunit sa dalawa. Ang tunog ng pagpunit ng papel ay tila isang kumpas ng ganap na paglaya. Hindi na siya ang unang asawa na biktima. Siya na ngayon ay si Saturday na Villamor, isang babaeng may sariling pangalan at sariling kapalaran. Bit-bit ang kanyang mga steamer, lumakad si Tana palabas ng bakod. Hindi siya lumingon sa likod. Ang bawat hakbang niya sa tuyong lupa ay tila isang panalangin ng pasasalamat. Ngunit habang papalayo siya, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa kanyang tapat. Bumaba ang salamin ng bintana at isang pamilyar na mukha ang sumilip. Ang lalaking may bull cap narurinig sa kanya noon sa bakuran. "Mrs. Villamor, kailangan nating mag-usap," ang sabi ng lalaki. Ang kanyang boses ay seryoso at may dalang misteryo. "May isa pa kayong hindi alam tungkol sa lupang iniwan ng mga magulang ninyo. Isang lihim na kahit si Ramil ay hindi nagawang makuha." Ang puso ni Tana ay muling bumilis ang tibok. Akala niya ay tapos na ang lahat. Ngunit tila may isa pang kabanata ng kanyang nakaraan, ang pilit na nagbubukas. Sino ang lalaking ito? At ano ang lihim na maaring magpabago muli sa kanyang bagong nahanap na katahimikan? Ang liwanag ng bukang liwayway ay tila isang malambot na kumot na dahan-dahang nag-aalis ng ginaw sa bawat sulok ng kalsadang tinatahak ni Tana. Habang ang bawat hakbang niya ay lumilikha ng bahagyang pag-angat ng alikabok sa tuyong lupa, naramdaman niya ang isang uri ng katahimikan na matagal nang ipinagkait sa kanya. Ang tunog ng mga ibon na nagsisimulang mag-awitan sa itaas ng mga puno ng nara ay tila isang banayad na himig ng pagbati sa kanyang unang araw ng kalayaan. Bit-bit ang kanyang mga steamer ng puto, ang kanyang tanging kayamanan. Tumigil si Tana sa harap ng itim na sasakyan. Ang lalaking may bull cap ay dahan-dahang lumabas. Sa ilalim ng liwanag ng araw, nakita ni Tana ang kanyang mukha. Isang lalaking nasa middle age, may mga matang puno ng katapatan at paggalang.
Inalis niya ang kanyang cap at bahagyang yumukod. Mrs. Villamor, ako si Attorney Gabriel Santos. Matagal na akong inupahan ng inyong yumaong ama, si Mang Teodoro, bago pa man siya pumanaw. Mayroon siyang iniwan sa aking mga dokumento na dapat ko lamang ibigay sa inyo kapag dumating ang sandaling kayo ay tunay na nangangailangan at kapag napatunayan ninyong kaya ninyong manindigan sa sarili ninyong mga paa. Ang puso ni Tana ay tila hinaplos ng isang pamilyar at mainit na kamay. Ang pagbanggit sa pangalan ng kanyang ama ay nagdala ng mga gunita ng kanyang kabataan. Ang amoy ng lupang basa ng ulan at ang mga bisig ng kanyang mga magulang na laging nagsisilbing kanyang kanlungan. Iniaabot ng abogado ang isang maliit na susi at isang lumang liham na may sulat kamay ng kanyang ama. Ang lupang iniwan nila sa inyo, Tana, ay hindi lamang isang simpleng taniman. Ang katotohanan ay mayroong nakatagong trust fund na nakakabit sa titulong yon na nakalaan para sa inyong kinabukasan. Alam ng inyong ama na ang pamilya Zaragoza ay may maitim na balak. Kaya gumawa siya ng paraan upang ang pondong ito ay hindi kailanman makuha ni Ramil o ni Celestina. Ang pirma na pilit nilang kinukuha sa inyo ay walang silbi dahil ang lupa ay nakapaloob sa isang legal na proteksyon na tanging kayo lamang ang makakabukas. Ang paliwanag ni Attorney Gabriel, ang boses ay puno ng katiyakan. Nanginig ang mga kamay ni Tana habang hawak ang liham. Sa loob ng 5 taon, akala niya ay nag-iisa siya sa mundong ito, ngunit ang kanyang mga magulang ay patuloy pa rin palang nagbabantay sa kanya mula sa kabilang buhay. Ang bawat luhang pumatak sa papel ay hindi na luha ng pighati, kundi luha ng pasasalamat at pagkilala sa isang pag-ibig na walang hanggan. Naramdaman niya ang unti-unting paghilom ng mga sugat sa kanyang puso, tila ba ang bawat bakas ng pananakit ni Ramil ay dahan-dahang pinapawi ng pagmamahal ng kanyang ama. Nagpasiya si Tana na bisitahin ang sementeryo bago siya magpatuloy sa kanyang bagong buhay. Sa harap ng puntod ng kanyang mga magulang, inilapag niya ang isang supot ng puto, ang unang puto na niluto niya bilang isang malayang babae. Ang simoy ng hangin na humahaplos sa kanyang mukha ay tila isang pamilyar na bulong na nagsasabing, "Tapos na ang iyong paghihirap, anak." Sa loob ng ilang linggo, gamit ang tulong ni Attorney Gabriel at ang pondo mula sa kanyang mga magulang, nagbukas si Tana ng isang maliit na karinderya sa tabi ng paaralan kung saan siya dati ay naglalako lamang sa kalsada. Pinangalanan niya itong Tanas Bagong Pagsibol. Ang amoy ng mainit na arroz caldo at ang bango ng puto ay muling humahalimuyak. Ngunit sa pagkakataong ito, ang bawat barya na kanyang kinikita ay para na sa kanyang sariling katahimikan. Ang mga taong dati ay nanghusga sa kanya ay dahan-dahang bumabalik, hindi lamang para kumain, kundi upang humingi ng paumanhin at makinig sa kanyang kwento ng katatagan. Isang hapon, habang abala si Tana sa paghahanda ng mga order, isang pamilyar na anino ang huminto sa harap ng kanyang tindahan. Ang sikat ng araw ay tumatama sa likod ng bisita, kaya hindi agad nakita ni Tana ang mukha nito. Ngunit nang dahan-dahan itong lumapit, naramdaman ni Tana ang isang kakaibang pintig sa kanyang dibdib. Hindi ito si Ramil at hindi rin ito si Padre Luis. Ito ay isang babaeng may dalang maleta. Pagod ang hitsura, ngunit may mga matang puno ng pag-asa. Si Marjorie. "Tana, mayroon sana akong gustong hinging pabor sa'yo," ang mahinang sabi ni Marjorie. Ang kanyang boses ay nanginginig. "Wala na akong ibang matuluyan at ang anak ko. Kailangan niya ng isang tunay na pamilya." Napatigil si Tana. Ang kanyang hawak na sandok ay nanatili sa hangin. Ang nakaraan ay tila muling kumakatok sa kanyang pintuan, humihingi ng isang bagay na mas mahirap ibigay kaysa sa pera o pagkain. Ang cliffhanger ng kanyang bagong simula ay nakasalalay sa isang salitang maaaring magpabago sa buhay nila ni Marjorie habang buhay.
Magagawa ba niyang buksan ang kanyang puso para sa babaeng naging bahagi ng kanyang sakit? O ang anino ng nakaraan ay mananatiling isang pader sa pagitan nila? Ang sikat ng araw sa loob ng karinderya ay tila isang malambot na gintong liwanag na nagbibigay ng init sa bawat sulok ng silid. Nakatayo si Tana sa likod ng kanyang counter. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nakahawak sa gilid ng mesa habang ang kanyang paningin ay nakapako sa babaeng nasa kanyang harapan. Si Marjorie ay hindi na ang eleganteng babaeng nakita niya sa Cavite. Ang kanyang suot na floral dress ay may mga lukot. Ang kanyang mga mata ay may malalim na itim na anino ng puyat. At ang batang babaeng hawak niya sa kamay ay nakatingin sa paligid ng may halong takot at gutom. Ang bawat paghinga ni Marjorie ay tila isang pagsisikap. Bawat kurap ng kanyang mata ay may dalang pighati na tila ba ang buong mundo ay bumagsak na sa kanyang mga balikat. Naramdaman ni Tana ang isang matinding dagsa ng emosyon sa kanyang dibdib. Isang halo ng pait, alaala ng sakit, at isang lumalagablab na awa na hindi niya inaasahang mararamdaman. Ang bawat luhang dumadaloy sa pisngi ni Marjorie ay tila mga patak ng ulan sa tuyong lupa ng nakaraan. Gusto sanang tumalikod ni Tana. Gusto niyang isara ang kanyang puso dahil ang babaeng ito ang naging simbolo ng lahat ng ninakaw sa kanya ni Ramil. Ngunit habang tinititigan niya ang bata, nakita niya ang sarili niyang imahe. Isang ulilang ligaw, naghahanap ng kanlungan sa gitna ng bagyo. Tana, please, wala na akong mapuntahan. Kinuha na ng bangko ang bahay sa Cavite dahil bahagi pala yon ng mga ninakaw na pera ni Ramil. Itinakwil ako ng pamilya ko dahil sa kahihiyang dinala ko sa kanila. Ang hikbi ni Marjorie, ang kanyang boses, ay tila isang marupok na sinulid na handang maputol anumang sandali. Alam kong wala akong karapatang humingi ng tulong sa'yo, pero ang anak ko, hindi niya kasalanan ang mga kasalanan ng kanyang ama. Dahan-dahang lumakad si Tana palabas mula sa likod ng counter. Ang tunog ng kanyang mga hakbang sa malinis na sahig ay tila isang kumpas ng kapatawaran. Hindi siya nagsalita. Sa halip ay kinuha niya ang isang mangkok at pinuno ito ng mainit na arroz caldo. Ang bango ng luya at manok ay humahalimuyak sa hangin. Inilapag niya ito sa harap ng bata at pagkatapos ay inabutan niya si Marjorie ng isang malinis na baso ng tubig. Ang bawat galaw ni Tana ay puno ng dignidad, isang pagpapatunay na ang galit ay wala ng puwang sa isang pusong ganap ng naghihilom. Kumain muna kayo, Marjorie. Ang gutom ay hindi nakakatulong sa pag-iisip. Ang mahinang sabi ni Tana. Ang kanyang boses ay kalmado, walang halong panunumbat. Hindi tayo magkaaway. Pareho tayong ginamit at itinapon. Ang pinagkaiba lang, ako ay natuto nang tumayo sa sarili kong mga paa. Sa mga sumunod na oras, sa loob ng maliit na silid sa likod ng karinderya, inilahad ni Marjorie ang lahat ng kanyang pasakit. Ang bawat salita ay tila isang tinik na binubunot mula sa kanyang kaluluwa. Nalaman ni Tana na si Ramil ay hindi lamang nandaraya sa pera, kundi may mga iba pa itong kasong kinakaharap sa ibang probinsya. Ang buong buhay ni Marjorie ay itinayo sa ibabaw ng isang malaking ilusyon. At ngayon, nagising na siya. Wala siyang natirang anuman, kundi ang damit sa kanyang likuran at ang kanyang anak. Pinagmasdan ni Tana ang kanyang sarili sa salamin ng karinderya. Hindi na siya ang Tana na laging nakayuko at natatakot sa sariling anino. Ang babaeng nakikita niya ngayon ay isang reyna ng kanyang sariling maliit na kaharian. Isang babaeng natutong gamitin ang kanyang mga sugat upang maging mas malakas. Nagpasya si Tana na hayaang manatili si Marjorie sa maliit na kwarto sa likod at tulungan siya sa pagpapatakbo ng karinderya. Hindi ito dahil sa utang na loob, kundi dahil sa pagkilala na ang tunay na tagumpay ay hindi ang makitang naghihirap ang iyong kaaway, kundi ang kakayahang magpakita ng kabutihan sa gitna ng kadiliman. Lumipas ang mga araw at ang Tanas bagong pagsibol
ay naging higit pa sa isang kainan. Ito ay naging simbolo ng pag-asa sa buong baryo. Habang si Tana at Marjorie ay magkatuwang sa pagluluto ng puto tuwing madaling araw, ang tunog ng kanilang tawanan ay dahan-dahang pumapawi sa mga anino ng nakaraan. Ang bawat piraso ng puto na kanilang inilalabas mula sa steamer ay tila isang bahagi ng kanilang bagong buhay na buo, matamis, at malaya. Isang hapon, habang ang sikat ng araw ay unti-unting naglalaho sa abot-tanaw, dumating si Attorney Gabriel Santos, dala ang isang makapal na folder. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit may bahid ng isang tagumpay na matagal nang hinintay. Ang bawat pahina ng dokumento na kanyang inilatag sa mesa ay tila mga hatol mula sa langit. Mrs. Villamor, lumabas na ang huling desisyon ng korte. Ang simula ni Attorney Gabriel, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa katahimikan ng karinderya. Si Ramil Zaragoza ay hinatulan ng habambuhay na pagkabilanggo para sa lahat ng kanyang mga krimen, at si Celestina, ang lahat ng kanyang mga ari-arian at ang perang itinago niya ay tuluyan ng kinumpiska ng gobyerno upang pambayad sa mga utang na iniwan nila. Wala na silang magagawa pa upang gambalain ang inyong katahimikan. Naramdaman ni Tana ang isang matinding pakiramdam ng kagaanan. Tila ba may mga mabibigat na kadena na tuluyan ng nakalas mula sa kanyang mga bisig. Tumingin siya sa labas. Sa kalsadang dati ay puno ng kanyang mga luha, at ngayon ay punong-puno ng liwanag. Ang bawat hakbang ng kanyang paglalakbay, mula sa pagiging isang biktima ng kasinungalingan hanggang sa pagiging isang matatag na babae, ay tila nagkaroon na ng ganap na katapusan. Ngunit habang tinititigan niya ang folder, isang huling dokumento ang kumuha ng kanyang atensyon. Isang sulat na nanggaling sa loob ng kulungan na may pangalan ni Ramil. Nanginig ang kamay ni Tana habang hawak ang sulat. Bubuksan ba niya ang huling pintuan ng kanyang nakaraan? O hahayaan na lamang niya itong lamunin ng apoy ng limot? Ang cliffhanger ng kanyang puso ay nakasalalay sa kung kaya na ba niyang harapin ang huling hiling ng lalaking sumira sa kanya, o kung ang kanyang bagong pagsibol ay sapat na upang hindi na muling lumingon sa dilim. Ang huling sikat ng araw sa hapong yon ay tila isang banayad na basbas na bumabalot sa buong kapaligiran ng Tanas bagong pagsibol. Ang amoy ng sariwang luto na puto at ang usok mula sa mainit na arroz caldo ay dahan-dahang humahalo sa malamig na simoy ng hangin na tila ba isang pamilyar na yakap na nagpapakalma sa bawat kaluluwang dumarating. Sa loob ng karinderya, ang bawat lamesa ay puno ng mga taong nagtatawanan, mga batang nag-aaral at mga manggagawang naghahanap ng panandaliang pahinga. Ngunit sa likod ng lahat ng ingay na ito, sa isang maliit na sulok malapit sa bintana, nakaupo si Tana habang hawak ang huling sulat na nanggaling kay Ramil mula sa loob ng bilangguan. Dahan-dahan niyang binuksan ang sobre. Ang tunog ng pagkapunit ng papel ay tila isang mahinang buntong hininga sa katahimikan. Binasa ni Tana ang bawat salitang nakasulat sa magaspang na papel. Punong-puno ang sulat ng mga pangako, ng mga paghingi ng tawad at ng mga pagsusumamo na sana ay bisitahin siya ni Tana kahit isang beses man lang. Sinabi ni Ramil na nagsisisi na siya na ang dilim sa loob ng selda ay walang katulad sa dilim na idinulot niya sa buhay ng kanyang asawa. Ngunit habang binabasa ni Tana ang bawat linya, naramdaman niya na ang bawat salita ay tila ba mga tuyong dahon na wala ng buhay. Ang boses ni Ramil sa kanyang isipan ay wala ng kapangyarihan. Hindi na ito nakakasugat. Hindi na ito nakakapanlinlang. Itinabi ni Tana ang sulat sa ibabaw ng mesa. Tumingin siya sa malayo kung saan tanaw niya ang kanyang bagong buhay. Nakita niya si Marjorie na masayang nakikipaglaro sa kanyang anak sa gilid ng counter. Ang bata ay tumatawa ng malakas, isang tunog na puno ng kawalang malay at pag-asa. Sa mga sandaling iyon, nahanap ni Tana ang sagot sa tanong na matagal nang gumugulo sa kanya.
Napatawad na ba niya? Ang kapatawaran para kay Tana ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik sa nakaraan, kundi ang pagpapakawala sa bigat ng puot upang magkaroon ng puwang ang sarili niyang kaligayahan. Napatawad na niya si Ramil hindi dahil karapat-dapat ito, kundi dahil karapat-dapat si Tana sa kapayapaan. Nakuha na ni Tana ang tunay na katarungan, hindi lamang sa pamamagitan ng malamig na rehas ng bilangguan o sa pagkumpiska ng mga ari-arian ni Celestina, kundi sa pamamagitan ng muling pagbuo sa kanyang sarili. Ang dating Saturday na nakayuko at laging takot ay wala na. Ang babaeng nakatayo ngayon ay may dangal na hindi na muling mayuyurakan ng kahit sinong manloloko. Ang kanyang buhay ay hindi na isang kwento ng kataksilan, kundi isang obra maestra ng katatagan at paghilom. Dahan-dahang tumayo si Tana at lumapit sa kalan. Kinuha niya ang sulat ni Ramil at dahan-dahang inilapit sa apoy. Pinanood niya ang paglamon ng apoy sa bawat salita ng kasinungalingan hanggang sa ang papel ay maging kulay abo at tuluyang tangay ng hangin palabas ng bintana. Ang huling mantsa ng nakaraan ay tuluyan ng naglaho. Humarap si Tana sa kanyang mga suki nang may isang matamis at tunay na ngiti. Ang bawat mangkok ng pagkain na kanyang inihahain ay tila isang bahagi ng kanyang kaluluwa na ibinibigay niya sa mundo. Isang paalala na gaano man kalalim ang sugat, ang pagmamahal sa sarili at ang katotohanan ang laging magsisilbing gamot. Sa gitna ng dapit hapon, habang ang kampana ng simbahan ay tumutunog ng banayad sa malayo, naramdaman ni Tana ang isang ganap na katahimikan. Sa wakas, ang babaeng dumanas ng walang hanggang pagsisinungaling ay nakatagpo na ng kanyang walang hanggang kapayapaan. Ang buhay ay tila isang malaking palayok ng puto. Kailangan mong dumanas ng matinding init at singaw bago ka maging matamis at buo. At para kay Tana, ang bawat paso at bawat luha ay sulit. Dahil ngayon, siya na ang may-ari ng sarili niyang apoy.